Makalipas ang alas 8 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa'yo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pathology and Laboratories Unit ng Makati Medical Center. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Department of Health. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. San Mig Light. Get into the light life with San Mig Light. Programang nakikinig. Programang inaalam ang masasabi mo. Programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Nako, kumusta po kayo ngayong araw ng Miyerkules na agad? Miyerkules na po, ngayon ay April 2, 2025. Kumusta ang ating mga kababayan na mga nakatutok sa atin ngayong umaga? Magandang umaga po sa inyo at sana ay okay lang kayo. At yung mga bumabiyahe sa kalsada, kumusta naman ang biyahe natin? Lalo na sa ating mga driver. Kumusta po kayo? Nag-iinit na ba ang ulo? Dahil tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo, marami sa ating mga kababayan, lalo na yung mga jeepney driver, ang nagre-reklamo na po dahil wala naman halos silang kinikita dahil nagtaas naman na kahapon yung gasolina, no? 1 peso and 40 centavos habang yung diesel at kerosene naman ay 1 peso and 20 centavos. So yung ating mga jeepney driver talaga naman pong nagre-reklamo na, katulad ng report kahapon ni RH15 Giselle Ricafort, yung ilan sa mga driver ng traditional jeep, sila po ay nagrereklamo dahil yung ilan sa ating mga kababayan ay mas pinipili na sumakay doon sa mga aircon na bus o yung mga mini bus or mini jeep dahil nga naman po sa init ng panahon, mainit na po ang panahon at mas pinipili nila na mas komportable yung kanilang sasakyan. Kaya itong ating mga driver ng traditional na jeep ay medyo nababawasan ang kanilang kita. Kaya isa yan po sa kanilang mga inirereklamo. Pero nabanggit ko yung mainit na panahon, ang Pag-asa ay nagbabala po ng mataas na heat index sa Luzon at inaasahan po yung danger level heat index sa tatlong mga lugar dito po yan sa Luzon. Mamaya babanggitin natin. Pero yung mga nakatutok sa atin dito sa programa, narinig nyo po ba kanina sa 2x2 yung kanilang pambungad na balita, yung tinutukoy nitong Armed Forces of the Philippines na babala dahil hindi maiiwasan na masangkot yung Pilipinas kapag sinalakay ng China ang Taiwan. Dahil kapit na bahay lang naman natin yung Taiwan, di ba? Kung titingnan nyo po yan sa mapa, napakalapit lang. Baka nga kapag medyo malakas-lakas, katulad ko, malakas ang boses, baka yung sigaw ko marinig sa Taiwan. Meron lang. Pero ang sinasabi po kanina, nakapanayan po ng 2x2 ang tagapagsalita ng AFP. Ito lang naman daw po, yung babala nila ay bahagi ng contingency plan ng Sandatang Lakas ng Pilipinas, dahil utos po ito ni AFP Chief General Romeo Browner na sa Northern Luzon Command na maghanda sakaling lumusob ang China dyan po sa Taiwan. At sabi nga po ni Colonel Francel Padilla, siya po yung tagapagsalita ng AFP, hindi po ibig sabihin pinaghahanda yung mga sundalo sa posibleng invasion o pakikipagyera. Pero ito po ay paghahanda lang sakaling magkaroon man po ng kaguluhan o gulo dyan po sa Taiwan, dahil maraming mga Pilipino ang dyan po aabot sa 250 na mga Pinoy ang nagtatrabaho dyan. At of course, yung kaligtasan po nila ay prioridad ng ating gobyerno sakaling magkaroon po ng kaguluhan dyan sa Taiwan. Damdaming Bayan.
At mamaya po sa Bakit Ikaw, mayroon naman tayong makakasama dito sa ating programa. Pero ito po si Sister Elaine Apit. At welcome po sa ating programang Damdaming Bayan. And of course, sila kay Mayor Dayo Macalma ay nandito na po humahabol. At nakahabol naman sila kay. Kaya naman magko-commercial break muna tayo. At sa ating pagpabablik, makakasama na natin sila kay Mayor Dayo Macalma. Sanday po sa ating mga report sa RH14, Miss Leth Narciso. Ipasok ko na ba muna, Kuya Greg, si Miss Leth? Sige, puntahan muna natin ang update mula sa Malacanang bago ako mag-commercial break. Paglutang ng kahina-hinalang mga pangalan sa likod ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, ipinauubayan na po yan ng Palasyo ng Malacanang sa Kongreso. Detalye balita mo, RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister El, bahala na daw nga ang Kongreso kung gagamitin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga bagong nadiskubring pangalan kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President. At pahayag ito ng Malacanang kasunod ng paglutang ng mga bagong resibo na tinawag ng mga kongresistang Team Grocery. Ayon kay Palace Press Officer Pierre Castro, lahat naman ay nagtataka kung bakit may ganitong mga pangalan sa mga resibong ibinigay ng OVP. Pero sabi ni Castro, ipinauubayan na nila sa mga mambabatas kung gagamitin itong ebidensya sa oras na magsimula ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Una nang binigyang diin ng Palasyo na obligasyon ni VP Sara na sagutin ang tungkol sa kahina-hinalang mga pangalan sa kanyang confidential funds. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Miss Leth. Yes, Sister El. Ang Pangulong Bongbong Marcos, ano bang schedule niya ngayon? Kahapon ay holiday. Oo, wala pang ibinibigay para ngayong araw. Inaabangan natin yan, Sister El. Okay, maraming salamat, Miss Leth. Good morning, balik sa'yo. Damdaming Bayan. Samantala, ang Armed Forces of the Philippines Chief, inalerto naman ang Militar Pilipinas. Nararanasan ang cyber-political warfare. Ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Inalerto ng Armed Forces of the Philippines sa pangunguna ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang kasundaluhan at iginiit na nasa gitna na ng isang gera ang Pilipinas. Paliwanag ni Brawner, nakaranas na ngayon ng cyber at political warfare ang bansa na pinapasukan umano ng United Front Works ng China. Sabi ng General, ay infiltrate na ang bansa sa iba't ibang sektor gaya sa mga paaralan, simbahan, maging sa military. Hindi ito ang unang beses na nagpapalang AFP Chief sa tinawag niyang infiltration umano ng China. Pero binigyan din itong dapat maging malay ang mga sundalo at itrato ang kasalukuyang sitwasyon bilang isa ng gera. Pakinggan natin ang General. We are experiencing already cyber warfare, information warfare, cognitive warfare, political warfare. No? So, sinisingitan na tayo. The Communist China is already conducting United Front Works in our country. Ang tinig ng AFP Chief of Staff sa parehong talumpati sa ika-38 anibersaryo ng Northern Luzon Command, nagbigay ng hamon si General Brawner sa NORCOM, pagandaan ang senaryo ng invasion sa Taiwan dahil nakakaladkad umano ang higit sa 200,000 OFWs sakaling sumiklab ito. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdaming Bayan. Thank you, RH52 Edniel Parrosa. Magbabalik po tayo, Pilipinas, ang oras 8:20. Nako, political warfare, ha? Abay, kailangan natin ni peace on earth. Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Bay, mukhang mag-iba po ang komposisyon ng kongreso nitong susunod na kongres, ha? Sabay mukhang dadagsa ang mga beauties dyan sa kongreso, Mr. House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Abay, pati pala ang ating dating Miss Universe. First Filipina Miss Universe, Lola Gloria, ha? Lola Gloria Diaz Daza, ha? Abay, tumatakbo rin palang congresswoman ito sa ilalim ng party list. Talaga naman, ano, ha?
ay idadag mo pa si Sunshine Cruz Montano ang. ay pagka bumuto lahat ng mga sabungaro niyan, bossing Charlie Atong ang, ha? Ay panalo na ang Sunshine, ha? Pagka nang papalag Cesar Montano, ha? Sunshine, pare ko, hindi sunset, ha? Ayan. Pagka naging congresswoman na si Sunshine, abay sunrise na yan. Idagdag mo pa ang Doktora Minggita Padilla. Naku, talaga naman ano, ha? Ang daming mga beauties dyan sa Kamara de Representantes. Siguro pag nandiyan mga beauties, mga congresswomen na ang mga ito, ayan, wala na masyadong maiinit ang ulo dyan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Makalma. Akala ko Lunes ngayon, ha? Ba't matraffic? Good morning kay Ninong. Iba talaga ang Ninong Manny, ha? Hindi na po siya bilyonaryo, makuya mga ateng, ha? Avic Amarillo Villar. Ang Ninong Manny ay ano na ngayon, trilyonaryo na. Talaga namang grabe, ano, ha? Kakaiba talaga, ha? Ayan. Makapagtinda nga rin ng hipon. Di ba ang ano daw ang sikreto ng Senator Manny Villar? Aba, itatanong pa ba yan? Ha? Di ba, Senator Mark, Congresswoman Camille, ha? Di ang sikreto ng trillionaire Manny Villar, di si principal. Kaya sabi nga, hindi bawal ang mangarap. Pero ang pangarap nating magkabahay, mga kuya, mga ating, mukhang malabo na yata, Mr. President, ha? Yan. Ang parang si Kuya Cesar na ang ating housing czar, ha? Hindi na yata housing czar itong si Secretary Jerry Acosari, ha? Abay yung pangako niyang 1 milyon pabahay sa isang taon. 3 years na ang Secretary Acosar sa housing, 250,000 pa lang yata na itatayong pabahay. At ang malungkot, mahal ng bayad, kaya walang takers, mga kuya, mga ateng. Lalo pa, dapat nga buy one take one na yan dahil ang mga condominium ngayon oversupply at sabi nga sa study, mga kaibigan, 8 taon daw bago mabenta ang mga naitayong mga condominium na dito sa Metro Manila at karamihan dito ay nasa Roas Boulevard, andito po sa bahagi ng Parañaque at Pasay City. Daming bayan. Teka muna, good morning muna kay Senator Loren Legarda, ha? Abay, kung ang sabi ni Apo Lucas Bersamin na anong sabi mo, Apo Secretary, executive privilege, ayan, hindi na raw po attend ng hearing ang mga cabinet members sa ipapatawag ni Manang Aimee na pagdinig. Abay, ang Senator Loren Legarda naman, abay magpapatawag ng investigasyon. Abay, hindi masyadong naibabalita po, mahibigan, pero meron pala isang tribe leader, isang IP leader. Abay, dyan po sa may Maguindanao del Sur, abay hindi masyadong naibalita po ito, mahibigan. Pinatay at pinugutan pa ng ulo. Bakit? Nabuhay ulit ang mga abusaya? Daming bayan. Ay, nako talaga. Anday mga issue. Ayan, mga kuya, mga ateng. Abay, yung mga kontraktor nga pala, ha? Abay, ingat-ingat po dahil yung palang gumuhong Bangkok Tower sa Thailand. Abay, substandard na mga bakal ang ginamit, ha? Kaya siguro yung mga pwede, wala bang baka pwedeng may magpanukala ng batas
na ang mga kontraktor, ayan, na ang mga ipinapatay mga gusali ay gumuguho at pagka lumindol ay patawan ng death penalty. Wag naman death penalty, ala tayong death penalty ngayon, di ba CJ? Siguro life imprisonment, ayan, para matakot po yung mga kontraktor na gagawa ng mga gagamit ng mga substandard materials. Daming bayan. At marami pa tayong issue. Nga pala ito good morning nga pala sa mga senador. Sino itong 5 senador na iniipit ang pondo? Diyan pala sa Senado mga kuya, mga ating may ipitan pala ng pondo dyan. Akala ko sa Kongreso lang meron. Pati pala dito sa Senado, mahabigan 5 senador iniipit ang pondo. Bakit? Senate President Cheese, bakit daw iniipit ang pondo ng 5 senador? Daming bayan. Babalikan natin sa ating pagbabalik. Oras Chief Justice Alex Jessamundo. Kumusta po CJ? 8:30. Sa Sister L. It's 8:37. I'm back, Lakay. At bakit ka na late? As usual, ayan. Traffic. Parang Lunes, problema, Lakay, pag di traffic, wala ka sa Pilipinas. Ganun ba yun? Hindi, pag holiday pala, walang traffic. Sana laging holiday. Ayan, kaya lang ayaw ng holiday na makausap natin ngayon na. Kasi we're talking about economy, work, job. Kita pagka ganun, Ayan. Malulugi ang mga negosyo, Lakay, pag laging holiday. At ngayon, huwag natin magpapaligoy-ligoy, Ayan. Dito na tayo, Sister L, sa ating Bakit Ikaw? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Itong bisita natin manggagawa ba talaga ito? Mukhang anak ng yayamanin nito Ayan. Alam mo lang kaya ako nasasagot, hindi naman. Hindi naman. Ayan. Kasi kaibigan ko yung kapatid dito, Lakay. Parang college student lang ito Ayan. Bagets na bagets. So, ano na ba siya? Hindi. Millennial ka ba? Gen Z ka? Millennial. Millennial. Kasi 1996. Millennial pa. Ganun ba? So, kaidaran natin. Sure ka ba, Lakay? Huwag ka nang hihirit pa. Ayan. Ipakilala mo na kaagad siya. Ayan. At susunod si Miss Universe. Ayan. Ano yung maamalo si Lola? Ayan, si Lola Gloria. Ayan. Lola Gloria. Gloria Romero tuloy. Gloria Diaz. Nominee rin pala ito ng party list. Ayan, mga matanda na siya, Lakay. Ilang taon na ba siya? I'm sorry, may edad. Patawarin niyo na po ako. Pasensya na po. Alis na po ba ako? Sinabi ko ng Lola, sana matanda. Grandma. Miss Universe, ayan. The Beauty's party list. Ayan. Ewan ko ng party list talaga. Miss Universe party list. Alam mo, Lakay, sorry, hindi ako masyadong aware sa dami ng party list. Inaamin ko, hindi ko po alam lahat ng party list talaga. Sa totoo lang, nahihilo na ako. Pero, alamin natin, Lakay, kung itong ating makakasama ngayon, kasama sila doon. Pero sabi ni Kapitan Rex Cayano. Ayan. Basta kami sunshine. Ayan. Sabong naman. Si Atong Kaya nga si Atong lahat ng mga sabungan nangangampanya ngayon. Talaga ba? Para iboto si Sunshine Cruz Montano Ayan. Wala naman ayan. Wala ring ang. Wala na.
Akala ko ginagamit na yung ang. Hindi pa. Hindi naman sila Cruz pa lang. kasalakay. Okay. Ano ba yan? Saan tayo napupunta? Sige na nga. Di pa kilala. Naging chismisa na naman tayo rito, ha? Kasi nire-report ni Edniel Parosa, invasion daw. Ayan. Pero alam mo lakay. Cyber warfare. Pero yun naman daw ay part lang ng paghahanda lakay. Ngayong kampanya, hindi yan ang cyber warfare, ha? Ayan, Marites warfare. Ayan. Ang hirap naman ng Marites lakay. Siyempre, kanya-kanya mga upakan ng mga kandidato. Pero eto na, ipakilala mo kaagad. Eto lakay, totoo na to. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ang ating makakasama ay mula sa Kamanggagawa Party List, National Vice President ng National Federation of Labor. At sinasabi mo kanina lakay, mukha siyang anak mayaman, pero alam mo ang background niya, ang tatay niya ay isang pastor at ang kanyang nanay ay retired teacher. Aba. Yes, at siya ay pinakabata sa tatlong magkakapatid. At kaibigan ko lakay yung kuya nito. Kaya alam kong, kaya sabi ko, hindi naman to mayaman lakay eh. Pero magaling. Ayan. Di ba? May bawi ako dun eh. Yayamanin lang. Sa mga kaibigan. Ayan. Pero ang ating makakasama lakay, graduate din siya ng Bachelor of Science in Economics mula sa Polytechnic University of the Philippines lakay. Schoolmate nila Jackie O lakay. Scholar ng bayan pala ito. At Vice President of Freedom from Debt Coalition. Actually, medyo mahaba-haba din ang kanyang credential. Hindi ko na uubusin yan. Ang ating makakasama ay ang first nominee ng Kamanggagawa Party List. At para kilalin natin siya, nandito po si Pelagia Eli San Fernando. Elijah ba? Magandang umaga po. Magandang umaga. Good morning, Eli. Ayan. Akala ko si Brother Elijah Eli ng dating daan. Kuya Eli Soriano. Brother Eli Soriano. Brother Eli Soriano. Ito, Eli San Fernando. Ayan. Okay, Eli San Fernando. Abay, ikaw pala ay Kamanggagawa Party List first nominee. Ayan. Dami-dami politiko ba itong pasukin ito? Alam niyo po lakay, Sister L, manggagawa rin po ako. Vice President po ako ngayon ng National Federation of Labor. May election po o wala, talagang sinusulong natin usapin ng mga manggagawa. Lalong-lalo na sa usapin ng provincial rate. Yun ang pinaka-advokasya namin eh. Teka, bilang isang labor leader, Eli, anong naging karanasan mo bilang isang manggagawa? Naging factory worker ka ba? Empleyado, janitor, waiter, roomboy? Roomboy, trabaho mo yun dati. Lakay Sister L, naging ako, manggagawa sa isang NGO, naging researcher din, tapos nagtrabaho ako sa PGH, Ibang Foundation of the Philippines. Ngayon ako ay full-time labor organizer. So, buong araw tsaka oras ko nasa mga manggagawa. Akala ko naging construction worker din kasi malaki ang katawan. Sa labor leader din siya lakay. Okay, parang ikaw dati. Ayan, lahat na pinasok ko na Ayan, mula pag-aararo sa bukid, ayan, janitor, roomboy, ayan, lahat na. Ayan, anyway, Eli, ayan, kung ikaw ay papalarin, bakit ano ang gusto mong gawin? Ano ang mga panukalang batas na binabalak po ninyo para sa kapakanan ng ating mga manggagawa? Lakay, Sister L, ang pinaka-plataforma ng Kamanggagawa Party List ay una, buwagin yung tinatawag na provincial rate. Batas ho kasi yan RA 6727. Ito yung dahilan kung bakit yung mga sahod sa Pilipinas ay regionalized. So yan ang isa sa panukala namin, i-repeal yung batas na yan. Pangalawa, ipatupad ho yung sinasabi na living wage sa Article 13 ng ating 1987 Constitution. Hindi kasi minimum wage ang nakasulat doon lakay ang nakasulat ay living wage. So, sahod na kayang bumuhay, hindi ng patay kayang bumuhay ng isang pamilya. Bukod pa ho doon, amyendahan yung labor code. Kasi alam niyo po ba lakay tsaka Sister L, walang SLVL sa labor code. Sick leave tsaka vacation leave. Wala na ba yan? Wala ho. Meron lang ho SIL.
service incentive leave. For every 1 year, meron kang 5 araw po na service incentive leave. Nung unang magtrabaho kong message yan, meron ng sick leave, vacation leave. Ba't nawala yun sa labor code? Wala ho talaga. Company prerogative ho yun. Company na. Sick leave, vacation leave. Kailan pa nabago yan? Wala po talaga. Wala talaga siya, Lakay. So parang ipinapatupad ng mga kumpanya. Company prerogative siya, Lakay. Tapos wala rin, alam niyo po ba, wala rin resignation pay. So even if you work 50, 100 years in a company at nag-decide ka na mag-resign, wala kang matatanggap na resignation pay. So ito yung mga pangunahin. Pero ang pinaka nakilala po tayo at naging tampok na kampanya natin yung pagbubuwag ng provincial rate para magkaroon ng uniform na wage fixing mechanism. Hindi regionalized, dapat uniform. Yan po ang mga isusulong ng kamanggagawa. Dahil minsan sabi na kasi mas mura ang mamuhay sa probinsya, ganyan, no? Parang hindi rin. Oo, pero siguro sa mga gulay-gulay, pero yung mga bilihin ganun din. Lakay, ganun din. Alam niyo, Lakay, Sister El, yan yung lagi sinasabi, mas mura ang bilihin sa probinsya. Pero sa datos, sa statistika, on average, mas mahal ang bilihin sa probinsya. Kasi yung mga basic and primary goods, binabagsak lahat sa Manila. Tapos dadalhin sa probinsya. So may added transport and logistic cost. So ipapasa sa consumer. So ang effect nun, Lakay, mas mahal ang bilihin sa probinsya. Ayan, pati petroleum products mas mahal sa probinsya, di ba? Alam mo naman, Lakay, ako probinsya talaga, di ba? Pag umuwi ako doon, nagtataka ako, bakit ganun ang mahal ng mga bilihin dito sa amin? Mahal pa sa Divisoria. Tapos, di ba, dati kinukonvince ako ng nanay ko, umuwi ka na lang, maraming radio station dito. Ma, yung sahod ko dyan. Naka-provincial. Provincial rate. So, hindi po pwede. 3.25 ang sweldo dyan. 3.25. Ayan, so yan ang una niyong gagawin. I-repeal ang provincial wage, provincial rate. Ayan. Yung alam mo, Eli, isa pa ring issue. Yung contractualization, ayan, di ba dapat yan din ang may batas na dyan, pero hindi na implement. Wala bang IRR yan? Batay sa inyong pag-aaral, bakit may mga ganyan pa rin? Pati gobyerno, may JO, ayan, contractual, mga job orders, para natin may ipapatupad ng tama ang mga ito. Kasi nasa labor code din, Lakay. Yung dahilan bakit may endo contractualization So hanggat nandoon yung under probationary status na sa loob ng at hindi lalagpas ng 6 na buwan, probationary status ka, nalulusutan yan paulit-ulit, Lakay. Kaya ang nangyayari, kaya nga tinawag na endo kasi nag-end of contract na every 5th month. So kaya 555 din. Kaya ang panukala namin dyan, tanggalin yun at mag-direct hire. Ngayon kasi, Lakay, mas naging mas naging masahol pa ang sitwasyon kasi merong manpower agency. Ayun, dumami yan. Wala naman, ang sinasabi namin, walang ambag yung mga manpower agency sa kumpanya o doon sa production mismo. Kaya sinasabi namin, wala naman yan dati. Meron dati, direct hire. Direct hire, yes. So, kaya kailangan i-direct hire yung mga manggagawa. Wala na yung mga manpower agency. Tsaka, dapat yung contractualization, mapipigilan yan, Lakay, pag nawala na yun mismo sa labor code natin. Totoo, Lakay, meron pong mga efforts na ipagbawal ang contractualization. Pero hindi napapatupad kasi nga nalulusutan. So, all forms of contractualization, especially sa manpower agency, dapat ipatigil yan. Alam mo, Eli, totoo ka dyan. Kasi, Lakay, kahit sa gobyerno, may JO tayo. Kaya nga dapat model ang gobyerno. Kaya lang, sila ang nangunguna rin. May dagdag ko, Lakay, tsaka Sister El. Ang pinakamaraming kontraktual na manggagawa, tama o, nasa gobyerno. JO, tsaka COS. Biro yun, dami kong nakakausap, Lakay. 5 years, 10 years, 15 years. Some even 20 years. JO pa rin. At saka yung iba, hindi na nga pumapasok, JO pa rin, may sweldo pa. Iba na yun, Lakay. Ibang empleyado. JO na, ghost employee pa. Ibang kaso na yun. Ay, may korupsyon na doon, patay tayo dyan. So marami palang dapat assignment ang mga taga kamanggagawa parties. Ang kaya naman sa kanilang hanay, Sister Ella. Yes, Lakay. Nararanasan nila mismo, kaya alam nila yung sitwasyon. Ayan, kaya kung mag-e-endorse o kaya boboto, dapat yung mga talagang nakaranas kung ano ang kanilang nire-representa na marginalized sector. At Eli, ito naman, nabanggit natin yung living wage na sinasabi natin. Sa tingin mo, gaano ba kalaki dapat ang sinusweldo o sinasahod ng isang manggagawa para
maituring o masabi na ito ay isang living wage ang kanyang kinikita? Gamitin ho natin yung mismong sinabi ng NEDA noong 2018. Sabi ho mismo ni Secretary Pernia, para mabuhay ang isang pamilya na may 5 miyembro, simple at desente. Actually, ang ginamit ho na term ay survival Para makapag-survive sa isang buwan, 42,000 pesos a month ang kailangan niya. So, ibig sabihin daw, makakakain na 3 beses sa isang araw, mapapag-aral yung kanyang mga anak, makakabayad ng utilities, makakapasyal kung gusto niya 1 to 2 times a day. So, merong sasakyan o merong motor na nirerentan. So, 42,000. I-divide na lang natin yan by 26 working days. Pumapatak yan Lakay tsaka Sister L ng 1,600 pesos. A day. A day. So, gobyerno na po mismo nagsabi niyan. So, 42,000. Kung ikaw ay manggagawa, dito sa NCR, pinakamalaking minimum wage sa buong Pilipinas, 645 pesos. Multiply it by 26, that's only 17,000 a month. So wala pa sa kalahati nung sinasabi na survival wages ng NEDA. So kaya suportado ng Kamanggagawa Party List na itaas ang sahod ng mga manggagawa. Lahat ng panukala, legislated man, yung 100, 200 pesos wage increase, yung panukala na 750, 1,200. All of the efforts and initiatives, we welcome that, Lakay and Sister. Pero kung 1,000 pesos and 1,600 pesos a day, baka sasabihin ni Mr. Sergio Ortiz na ECOP, ha? Sasara na mga kumpanya niyan. Hindi nakakaya yan. Lalo na yung mga MSMEs. Paano babalansihin yan, Eli? Sagutin ko ho muna yung sa ECOP. Alam niyo po, sa lahat ng usapin ng pagtataas sahod, yan ang lagi nilang binabala. Hindi namin kaya. Pero titignan na lang ho natin ang datos. Every year, ang mga pinakamalalaking negosyante sa Pilipinas, tumataas ang net worth nila. Ayun. Pataas ang net worth nila. Tignan din natin ang datos, yung paglago ng ekonomiya, GDP. Every year din, pataas yan. Even ang labor productivity, ibig sabihin yung aktual na nagagawa ng mga manggagawa na serbisyo at produkto, pataas din ho ang trend niyan. From 2012 to 2022, 20% ho ang na-increase sa labor productivity ng mga manggagawa. Mas maraming serbisyo at produkto na nalilika. So ang tanong, Lakay, tsaka Sister L, kung umuunlad ng ekonomiya, dumadami ang nagagawa ng mga manggagawa, bakit yung sahod nananatiling parehas? So sino nakikinabang sa paglago ng ekonomiya? So the easiest answer to that, they can raise the wages. Kasi mayaman nga yung company management Doon naman ho sa MSMEs, may sagot din tayo dyan. Doon sa mga micro, meron ng BMBO na tinatawag, Barangay Micro Business Enterprise. Itong mga BMBE micro enterprises exempt po yan sa minimum wage. So hindi sila nagbabayad na minimum wage sa kanila. Ito yung mga establishmento o mga negosyo na may 5 manggagawa pababa. Ngayon, na sinasabi natin, dapat ang gobyerno paramihin pa yung mga incentives ng mga micro businesses. Kasi nga, tawag dito, sila ang bumubuo ng 90% ng lokal na negosyo sa Pilipinas. So kapag pinaunlad mo yung mga micro enterprises, mas makakapag-hire sila, makakalikha ng maraming trabaho at oportunidad doon sa kanilang mga nasasakupan na mga lugar kung saan sila nagnenegosyo. Paano naman yung mga small and medium enterprises? Sa halimbawa, sasabihin natin, itataas yung sahod ng mga manggagawa. Paano naman sila makaka-survive o paano nila magagawa yan? Diyan po papasok ang role ng national government. Alam niyo kasi sa usapin ng taas sahod, lagi nakakalimutan yung role ng national government Ang nag-aaway, manggagawa at negosyante. Nawawala sa picture, national government. Bigyan ko lang ho kayo ng very concrete example. Kaya nga daw nandyan ang tripartite wage board may kinatawan ng gobyerno, ang employer at ang mga manggagawa. Ang problema dyan, Lakay, sa katotohanan lang, yung mga regional tripartite boards na yan, hindi responsive sa needs ng mga manggagawa. Just to give you an example, Lakay. Maputo lang kita. May na-interview na tayo dyan Agrabyado kami doon sa tripartite wage Dalawa kagad ang kalaban pagka nagbotohan yung manggagawa. Tama. Biruin nyo, sa NCR, wage order, for the past 36 years, 25 beses lang nagtaas ng sahod ang NCR. So ibig sabihin hindi irresponsive dun sa needs ng mga manggagawa itong mga regional wage boards. So hindi talaga siya hindi patas yung laban. 2 boto tama kayo lang. 2 boto na laban sa 1 boto ng manggagawa kaya hindi tumataas ang sahod ng manggagawa. Maibalik ko po doon sa micro and small enterprises.
Kaya mahalaga po yung role ng national government kasi doon sa mga negosyo, halimbawa magtaas ng sahod. Sino ang magsusupport sa mga maliitang negosyo? National government through small business wage subsidy na tinatawag. Hindi po to ayuda, hindi to dole out. Counterpart to ng gobyerno doon sa maliit na negosyo para kayanin na makapagbigay ng akmang sahod sa manggagawa. Anong departamento under yan? Dapat? Nagawa na ho to kasi noong 2020. Noong the height of COVID-19 pandemic. So, sama-sama pong mga ahensya ng gobyerno yan. DSWD, DOLE. So, yan po ang nagtulong-tulong para dito sa small business wage subsidy. Ngayon, bumabaha ng ayuda lakay. Tsaka Sister El, bumabaha ng ayuda kung saan nilalagay, puro dole outs. Totoo yan. Bakit hindi ilagay? Hindi masama ayuda. We are not against ayuda. Pero dapat ang nililikha ng gobyerno, trabaho, oportunidad. Jobs. Turuan ang mga manggagawa at mga Pilipino na tumindig sa kanilang sariling paa. Hindi yung lagi na lang pinapaasa sa mga politiko. Lakay tsaka Sister El. Masipag ang mga manggagawa, masipag ang mga Pilipino. Ang problema, ang gobyerno, nilalagay niya yung budget at resources niya doon sa mga bagay na hindi naman pang matagalan. Yan ay mga band-aid solution, mga ayuda. Ayan, kaya mga 4-piece, pasensya na po yung mga umaasa ng 4-piece, mga ayuda na ganyan. Yung, di ba yung nagiging controversial lagi, nagpapapicture lang, yung tupad. Yung nagpapapicture lang daw na hawak yung walis. After nun, nagsasabong na or nagpapariband na. Mga gano'n. Wala kaya. Tama. Nasa beauty parlor sa atin. Pero hindi po natin nilalahat. Meron talagang nangangailangan talaga yung iba. Pero yung iba kasi na pinipili ng kung sino mang LGU ang dikit, yun ang nakikinabang. Kaya nga sabi ko kay Secretary Jerry Acosari, yung mga pabayan na tinatayo na hindi naman natupad pwede ba unahin yung mga homeless, yung mga nakatira sa mga kalsada? Pwede bang anuhin yan? Yan ang bigyan ng babahay. Ayan. Tsaka turuan sila paano magtrabaho. Ayan, hanap buhay talaga. So anyway, sa ganitong problema, paano natin magagawa yan? Ayan, ano ang dapat na gawin Congressman Eli San Fernando? Saan patungkulong anong issue? Yung mga ganitong problema. Inefficient ba sa tingin nyo ang gobyerno rito? O iba ang focus? Iba ang priority? Ayan. Alam nyo, Lakay, tsaka Sister El, talagang off-tangent o hindi akma yung prioridad ng gobyerno sa pag-address ng mga problema ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Biruin nyo, concrete example, budget na lang ng bansa natin. Ziniro ang budget sa PhilHealth. Binawasan ang budget sa agri, binawasan ang budget sa agrikultura, binawasan ang budget sa edukasyon, sa higher education, bawas-bawas lahat ng social services. Saan nila pinaglalagay? Pinaglalagay nila doon nga sa mga dole outs, mga ayuda, AKAP, AIX, kung saan pa, na hindi naman pang matagalan. So, kahit sa mga manggagawa, Lakay, tsaka Sister El, hindi rin priority. Pero mga manggagawa. Huwag ka daw mag-aalala, Eli, yung mga AX, MAX, mga ganyan. AX, tupad. Matatapos na yan pagkatapos ng eleksyon. Tama, Lakay. Ang problema, Lakay, tsaka Sister El, tayo dehado sa ganyan . Ay, totoo yan. Tsaka, yan, tama, band-aid solution. Ayan, ang kailangan natin, pang matagalan. Ayan, hanap buhay. Ayan. So, isa pa, baka sabihin nyo, itong mga kamanggagawa party list, pura man para sa mga manggagawa. Ayan. Di siyempre, wala namang manggagawa kung walang employer. Tama. Ayan. Ano naman ang may mumungkahin niya na para magsama ng peace, may magandang relation ang employer at ang manggagawa. Tama. We are for industrial peace. Ayan, industrial peace. Lakay, tsaka Sister El. Kanina, pinag-usapan natin yung suporta sa mga negosyo. Ang suporta, kasi ang paradigm, ang development paradigm ho ng gobyerno, sinusuportahan yung mga malalaki na. Kaya yung malalaki, mas lumalaki. Yung mga maliliit, nawawala ng tuluyan. So una, dapat palawakin ang mga insentibo sa mga micro and small businesses, enterprises. Isa na nga yung BMBE. Pangalawa, dapat mas mapalawak yung access nila doon sa iba pang mga programa, serbisyo ng gobyerno, particular sa capitalization. Hindi maging competitive ang mga micro and small enterprises for the reason na walang mga available programs for them and services for them. Ang tax incentives, Lakay and Sister El, binibigay sa napakalalaking mga negosyo at mga kumpanya. Kaya kaya nilang makipagsabayan sa merkado. Paano naman yung mga malit at maliitan? Babalikan ko,
Lakay tsaka Sister L, mahigit 90% ng lokal na negosyo, micro, small, medium enterprises. So dapat ang gobyerno, nandito ang tutok, nandito ang stress sa mga MSMEs natin. Because when you support micro, small, medium enterprises, magbe-benefit yung mga manggagawa, magbe-benefit yung lokal na ekonomiya, magbe-benefit yung economy natin generally. Kaya nga ang problema natin paulit-ulit, yung mga malalaking kumpanya, palaki ng palaki, pataas ng pataas ang kita, yung revenue growth nila every year. Pero yung share ng mga manggagawa, yung compensation share nila doon sa kita ng kumpanya, nananatiling barat, nananatiling maliit. At may dagdag ko lang, Eli, siguro yung mga SMEs, ayan na, baka pwedeng bigyan sila ng incentive na tax holiday. Huwag mo na pagbayarin ng buwis, ha? Kasi tatayo ka na ng simpleng sari-sari store. Ayan na. Sandamukal na, sandamukal. Permit pa lang eh. Permit, ayan, bubisan pa. Agree. Tsaka di ba Lakay, marami din tayong mga kababayan na interview dito sa ating mga man on the street. Nangungutang sila sa Bombay na kanilang puhunan. Wala kasi silang subsidy or tulong man lang, pampuhunan mula sa gobyerno na sana panimula nila. Malit na nga kami, magsisimula pa lang kami, tax na. Samantala yung mga, halimbawa, mga nasa Freeport areas, Sister L, Lakay, ay sandamukal na taksin. Wala nga halos na binabayaran na buwis yung mga yan eh. Talaga. Kaya dapat balik ta rin yung pag-iisip ng gobyerno na suportahan yung maliit para lumaki. At saka siguro amyendahan din yung batas na ano yung ang isang kumpanya dito nag-ooperate pero naka-register sa abroad. So doon nagbabayad sa abroad ng buwis. At pag nagka-problema, anong tawag doon? May term doon na may term na ginagamit doon. I-check natin na tayo. So parang tax hindi man tax evasion pero tax iba yung pag tax evasion Lakay, kaso yun. parang ganun din, parang tax evasion kasi ayan anyway may term diyan na actually naging issue yan sa sa kabila. Yung pinasara ni Digong. Ganun. Naka-register yung company nila doon sa abroad. Ayan, instead na magbayad dito, doon nagbabayad sa abroad. Pero dito operation. Ganun ba? Anyway, may magtatanong kay Eli muna Lakay, nasa labas. Mukhang construction worker itong magtatanong. Mukha, nakikita ko sa Zoom, mukhang isang manggagawa na construction worker ang makakasama ng ating reporter. Kailan daw magiging air condition ang work area ng mga construction worker? Walang ganon! Wala bang ganon? Ang ating reporter na si RH52 Edniel Parosa nandyan sa may San Juan City at mayroong magtatanong sa iyo Eli na isa sa ating mga kababayan. Edniel, sino yung kasama natin ngayon? Ano ang kanyang katanungan kay Eli? Naku, schoolmate mo pala din to si Edniel. Suot natin yung Batang PUP rin to. Batang PUP rin to Edniel. Magandang umaga, Lakay, Sister L at sa Kamanggagawa Party List. Kanina niloloko niyo si Kuyang Eli na construction worker. Dito tayo ngayon sa construction site. Lakay, sa lungsod ng San Juan, ilang isa sa mga halimbawa at ipinaglalaban na rin advokasya itong ating Kamanggagawa Party List. Pero yung ating kakausapin ngayon, hindi yung mga construction worker. Alam niyo ba, nakapukaw sa ating natin ngayon, mayroon palang safety officers Lakay at Sister L sa mga construction site na mga babae. Kababaihan. Natin si Ma'am Michelle. Tama? Ma'am Michelle, good morning ho. Live tayo sa DZRH. Good morning. Good morning po, ma'am. May tanong lang po ako about kay sir. Okay. Sa Kamanggagawa Party List. Sir, may tanong po ako. Sir, pag nanalo po kayo, ano po yung pwede niyong itulong na benepisyo sa katulad ng babae nasa construction site? Yan, si ma'am. Alam nyo ma'am, meron ng mga batas ngayon patungkol sa mga kababaihan pero meron na tayo sa maternity leave at iba pang mga expanded benefits para sa mga manggagawa nating kababaihan. Pero dapat matignan natin sa inyo po, safety officer. Hazard pay, meron ho ba kayo? Risk pay, special risk pay, meron ho ba kayo? Meron naman po. So yan, dapat po matiyak natin na sa mga manggagawa natin, na kababaihan, lalong-lalo na yung mga safety officer po natin, ay mabigay yung mga akma, mga basic na mga benepisyo. Lalong-lalo na po sa klase ng trabaho ninyo na bilang safety officer, matanggap nyo po yan, yung mga basic na yan. Tapos kung meron pa po tayong mga pwedeng expand, tignan po natin.
Dahil ang pinaka-plataforma po ni Kamanggagawa Party List, across ano po yan, across all sectors, across all genders, across all regions. Taas natin yung sahod ng mga manggagawa, tapos buwagin natin yung provincial rate na tinatawag. Yan po, makikinabang tayong lahat dyan, ma'am. Thank you po, sir. Thank you po, sir, sa magandang pwede niyong gawin pag nanalo po kayo, sir. Sir, umasa po kayong mananalo po kayo, sir. Thank you. Thank you, Salamat Ma'am po. Michelle. Mukhang may supporter ka na, Eli, ah. Manggagawa Party List, nakakakuha na ng supporters dito. Ilang floor tong gusali na ito na tinatayo? 2 floors na isang gusali. Lahat ng worker dito, kakampanya na. Ilan ang manggagawa dyan, construction workers dyan, Edniel? Gano'ng karaming workers daw dito, madam? More or less 50. Mga 50. Ayan. Nagkilapit ko lang si Ate Michelle kanina ganun ba? Kahit di maghilamos si ate, ma-beauty pa rin siya. Ayan. Kaya lang Edniel, construction workers ang mga yan nandyan baka iboto nila construction workers solidarity. Hindi naman construction worker yun lang. Madaming party list may advokasya para sa mga manggagawa at siya naman dapat talagang tutukan ng ating mga politiko. So yan ang latest mula rito sa lungsod ng San Juan. Ito pa rin si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Daming bayan. Balikan natin ating bisita, Mr. Elijah Eli Soriano San Fernando. Sabi ko sa'yo, mabibinyagan ka ibang pangalan. Paglabas mo, papalit mo na yung ano mo sa PSA. Tama-tama. May kapalit na ba si Brother Eli? Ayan. Si Kuya Daniel. Kuya Daniel, good morning. Ayan, naging DJ natin sa DWST nung araw. Ayan. Anyway, so ano pa ang priority gagawin? Ano pa ang mga naisip nyong panukalan? Hindi lang sa manggagawa naman, Eli, sa ating pangkaraniwang mga mamamayan. Ano ang magawa nyong batas, panukalang batas para sa kabutihan ng nakarami natin mga kababayan? Alam niyo, Lakay, tsaka Sister El, pinag-uusapan natin yung sandamukal na party list. Ayan, na nagsisitakbo. Alam niyo po, ang nakasulat kasi sa saligang batas natin, the intention of the law when the party list system was created ay para magkaroon ng boses yung mga ordinaryong Pilipino sa paggawa ng batas. Ngayon ho, mula 1998, from the first party list elections hanggang ngayon, nababoy ng todo na Totoo yan. Yung mga party list, yung mga tumatakbong party list Yung puwang dapat para sa mga ordinaryong Pilipino ay nakuha na ng mga oligarko, ng mga dinastiya, ng mga politiko. Kaya pag tinanong kami, ano ang pwede nating gawin dyan? Kasi wala na ngang boses yung mga ordinaryo, inaagaw pa, dapat mabago ang party list system. Kaya nga kami, alam nyo Lakay, tumatakbo ang party list, ang Kamanggagawa Party List, pero pag tinanong kami, pabor ba kami na buwagin ng party list? Pabor. Sa kasalukuyan niyang forma. So, pabor kami na buwagin yan. Para mabago at tunay na magkaroon ng representasyon yung mga ordinaryong Pilipino. Napakalaking bagay ho kasi niyan Kasi naalala ko, ang may party list na youth. Ayan, PWD. Naalala ko si Art Borjal. Ayan, ano pa ba? May senior citizen na ba dati? Wala pa. Bago lang senior citizen Ngayon kung ano-anong klaseng party list na lang Ayan, magulat ka nga, hindi naman yung nire-representan niya. Pag tinanong nyo nga ho, yung mga nagsisitakbong party list, ano ang party list system? Hindi nila kayang mapaliwanag ho yan. Kaya ang gagawin ng mga yan, the usual, mamumudmud ng ayuda, magbibigay ng kung ano-ano. Gusto kong ibigyan ng isa pa, Eli, ang party list position na for sale na lang ngayon. Ayan, yung iba dyan medyo masakit na katotohanan. May nanalong kinatawan ng party list. Ayan, ibebenta. Ayan, magre-resign pagkatapos kung sino may perang kayang bumili, ayun, napupunta, congressman na.
Kaya nga Lakay, akalain mo pati mga negosyante nasa party list na rin. Kasi daw yung mga negosyante, yung mga malalaking negosyante, sila rin daw ay marginalized. Napuputin to margin, kakaunti na lang daw sila, so kailangan nila ng boses sa loob ng Kongreso. So yung mga posisyon na dapat para sa ordinaryong tao na gumagawa ng batas na pang-araw-araw nakakaapekto sa buhay natin, wala talagang tunay na representasyon doon sa loob ng Kongreso. So isa rin ho yan sa isusulong ng Kamanggagawa Party List. Kasi Lakay, Sister L, pag lumabas ka dyan, nakipag-usap ko kayo sa mga tao, mga ordinaryong Pilipino, anong tingin nyo sa party list? Yung party list, wala namang silbi yan. Dagdag palamunin yan sa amin, binabayaran natin yung mga sahod ng mga yan. So naiintindihan ko yung pinanggagalingan ho ng ordinaryong Pilipino. Pero hindi dapat makita natin na bawiin yan ng mga ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na ng mga manggagawa, kasi nilikha mismo ng batas yan para sa atin. So yan ang isa sa panukala, kaya pupuksain natin yung mga nangaagaw dyan sa party list na yan, Lakay tsaka Sister L. Maidagdag ko lang to, marami kasi sa manggagawa natin yung minsan nakakaranas sila ng abused at yung iba ay walang boses dahil natatakot silang mawala ng trabaho. Tama. So, makakaasa ba yung ating mga manggagawa? And yung iba natatakot sila mag-organisa ng yung mga union, magsanib puwersa sila kasi trabaho ang nakataya doon Sino bang gustong mawala ng trabaho at walang makain ng kanilang pamilya? Ano ang pwede ninyong magawa ng kamanggagawa kung kayo bibigyan ng pagkakataon ng masang Pilipino na mabigyan ng upuan sa Kongreso para naman dito sa mga walang boses na ordinaryong manggagawa? Alam niyo, Sister L, Lakay, kaya mismo may Department of Labor and Employment para tulungan yung mga manggagawa natin. Pero pasensya na, ang tawag ko kasi kay Secretary Benny Laguesma, Secretary of Labor and Employer. Bakit? Kasi ang DOLE ho natin, nasasaktan ang ninong niyan. Sorry. Ninong nyo pa, Sister L. Pero kailangan kong sabihin. Walang personal. On behalf of the workers. Yes, Alam nyo, pag may reklamo, pag may kaso, ang mga manggagawa, idudulog sa DOLE. Pinagpapasa-pasa, tumatagal, at kadalasan nakakiling ang DOLE doon sa mga negosyante. So kaya ang dami naming kaso na inaasistehan sa DOLE. Mga tinanggal, hindi nakakakuha ng basic benefits, mga back wages nila, unjustly terminate. So tinutulungan namin tuloy-tuloy yan. Ayan, siguro ang isa pang gawin niyo panukala kung papalaran kayo, Ellie. Siguro yung kumbaga sa korte may speedy trial. Dapat ganun din sa labor Kasi iyan ang ginagawa ng mga employees. Kung gusto pahirapan isang employee, nasa LLRC ang kaso. Patatagalin yan. Hanggang sa gutumin yung manggagawa na walang magawa, makipag-areglo na lang. Kaya napabayaan na yung kaso. Kaya ang epekto niyan, Lakay, Sister L, tama yung binanggit mo Sa halip na ireklamo ko pa sa NLRC, punta pa ako ng DOLE, huwag na lang. Ilang taon na abutin yun Hanap na lang ako ng panibagong trabaho. So anong nangyayari, hindi nare-resolba yung mga ganitong problema. So na-embolden palalo yung mga negosyante na apihin yung kanilang mga manggagawa. So dapat yan ang isa sa i-review. Papaano nagpa-function ng DOLE, especially itong mga attached agencies niya na nakatutok sa pagresolba ng mga labor disputes. Partikular naman sa pag-uunyon, nakakalungkot, Lakay, tsaka Sister L, nakasulat sa saligang batas natin, karapatan na organisahin ang sarili. Pero dito sa atin, alam naman natin yan, pag nag-union ka, ano sasabihin sa'yo? Papasara mo yung kumpanya. Komunista ka, manggugulo ka. Hindi naman, hindi ulat na nag-union, ganun. At ang pag-union, napaka basic and fundamental right yan. So what we are pushing is, dapat mapalakas pa yung karapatan na yan, freedom of association. Ipatupad natin yung mga rekomendasyon, lalo na ng International Labor Organization dito sa bansa natin. Philippines remain to be one of the most dangerous countries in the world in terms of trade union rights. Kaya yan po, dapat maproteksyonan yung pag-uunion. Kasi Lakay tsaka Sister L, kapag walang union, habang buhay, minimum wage ang mga manggagawa doon sa kumpanya nila. Pag walang union, hindi mabibigay yung mga basic benefits. So lagi na lang nakaasa doon sa kung anong ibibigay na kumpanya. At saka may dalawang klase ng union. Ayan, huwag yung yellow union. Tama, Lakay. Kung ano yung dinikta ng employer, yes na lang ng yes. Ayan,
So siguro yan parang alam na alam mo yun kasi isa ka sa pasimuno. Pinagdaanan ko sa yan. dati mong mga pinagdaanan mo noon. Pinagdaanan ko yan sa Sister El, kaya ramdam ko rin eh. Ayan. Yes. Tsaka pwede ba parusahan din yung mga yung mga nambubuwag ng picket line? Yan, tama. Galing nga ho ako sa ilang welga eh. Itong mga nakaraang linggo. Mahigit 5 welga na ho ang napuntahan mo. At ganun ho ang nangyayari, binubuwag yung picket. Babatuhin ka dyan, pawata ka ng baril, mga ganyan. Parang tubig. Anyway, so... Talagang masalimutan pakikibaka minsan lang. Tsaka Eli, Although na hindi naman natin nilahat ng mga employers, may mga matitinong maayos na mga employers. Yung iba may malasakit talaga lakay. At saka sila pa ang pagka nakita naman nila yung sila nag-offer lalo mga malalaking kumpanya. Ayan. Magbabagay ba ako ng pangalan? Yung ninong ko? Ayan. Sino yung ninong mo? Dali. Mamanuhan ko rin yan. Magpasweldo yan. Ayan. Ninong Ramon San Miguel Ang. Ay, masaya mga empleyado niyan lakay. May kakilala ako nagtatrabaho dyan. Ayan. Kaya daming ko ay gusto kong pumasok sa San Miguel, malaki ang sweldo dyan. Tsaka ang ganda pa ng building. Ayan. Anyway, Eli, bilang panghuli, ayan. So, kausap yung ating mga kababayan sa ating bakit ikaw, bakit kayo sa Kamanggagawa Party List na ang dapat iboto sa darating na eleksyon? Mga boss, gaya ng lagi kong binabanggit doon sa mga nakafollow sa akin sa social media, kung gusto nyo ho na mabuwag na yang walang kwentang provincial rate, maipantay na ang minimum wage, NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, magkaroon ng hustisya ang mga manggagawa sa probinsya, number 85, Kamanggagawa Party List. Kung nais nyo na maipatupad na yung nakasulat sa konstitusyon na living wage, sahod na kayang bumuhay ng isang pamilya, number 85, Kamanggagawa Party List. Walang ibang pangako ho ang number 85 Kamanggagawa Party List, kundi isulong at iabante ang issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Dahil ang bumubuo mismo sa kamanggagawa ay mga manggagawa at ordinaryong Pilipino rin mismo. Proud tayo na sabihin na itong party list natin ay hindi pinapatakbo ng mga negosyante, hindi pinapatakbo ng mga malalaking mga pamilya o mga politiko. Kaya wala itong ibang pagkakautangang loob, kundi ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino rin. Mga boss, meron tayong pwedeng gawin. Ngayon pa lang, papalapit na ang eleksyon. Kung nais natin na mabuwag ang provincial rate, hindi kakayanin mag-isa ng Kamanggagawa Party List yan. We can elect public officials na sumusuporta na mabuwag na ang provincial rate at iabante ang karapatan, kapakanan ng mga manggagawa. Ngayon pa lang, pwede na nating umpisahan yan. At yung iboto natin, hindi lang yung mga nangangako, hindi lang yung mga nagsasalita. Iboto natin yung danas, yung kahirapan natin, yung pang-araw-araw na buhay natin, alam yung sitwasyon ng mga manggagawa. Ang mga politiko ho, mga boss, madaling mangako, langit lupa, pati bituin, ipapangako niyan. Pero ang kaibahan natin, tayong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, hindi naman tayo nagsasalita lang tuwing eleksyon. May eleksyon o wala, ipagpapatuloy natin itong laban natin para mabuwag na yung provincial rate, tumaas ang sahod ng mga manggagawa. So yun mga boss, number 85 Kamanggagawa Party List. Salamat po. Maraming salamat Elijah Eli San Fernando, first nominee ng Kamanggagawa Party List, number 85 sa balota. Thank you. Thank you. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. This time check. Bayan. Oras, Sister L. It's 9:28. Sandali lamang sa ating mga reports. Standby Milky Rigunan. Ano ang latest sa kamera? Giselle Ricafort, Boy Gonzales. Naku, kumusta ang Maynila? Boy, ha? Abay, sabi ng aking bubit na taga Maynila kahapon, huwag daw maging kampante ang ninong mo, boy, ha? Dahil tinatalo daw siya ni SB, ha? Ayan. SB, Sam Versosa. Sam Versosa, ha? Ayan.
Abay, pagka daw nag-ikot sa barangay ang grupo ni SB, kasama siya. Ayan. Yun daw pagka nag-ikot na yung kasama ni Isko, hindi siya kasama. Ayan. At saka pagka pagka dumalo sa barangay si SB, abay may mobile clinic si Sir L. May x-ray ka na, may gamot pa. Ayan. Ayan. At saka may ayuda pa. Ayan. Parang pala na. Spam. 5 kilo ng bigas. Ayan. Yun daw. Mukhang tinatalo si Ninong Sherwin, Ayan. Yung mga kalaban hanggang 2 lang. Ganun ba? Oo, kaya bumabango ang Sam Versosa, ha? Kaya huwag maging kampat dito si Yorme, ha? Ayan. Ganun ba yun? Pero sabi ni Mayor Hani, basta ako tahimik lang. Trabaho sabi lang. niya trabaho lang. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Ay, teka muna, Senator Jinggoy, Justice Sam, Noel Medina, ha? Ito muna, baka mapanis yung ruleta ni Sherwin Alfaro. Nasaan ba si Sherwin? Abay, nasa Agora Terminal. Wow, naku, marami-rami ito, ha? Balikan natin, mahabigan, ang ikot lakas sa tama promo mula kay Ninong Sherwin Alfaro mula sa San Juan City. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Ninong Sherwin, ilan na ang umikot at tumirik ang mata? Ayan. Lakay walang tumirik. Ganun ba? Umikot lang. Umikot lang. Ayan. Pagka tumirik, delikado yun. Akala ko pagka tumama na, napapatirik ang mata. Ay, 2 kilo ng bigas. Ayan. Lakay, 5 kilos ang pinapamigay natin. 5 kilos na ba? Oo. Alam ko 5 kilos yun. Ginagay si Sam Versosa. Baka may spam pa yan. Sa bagay, may grocery items. May grocery tayo, Lakay. Alamin natin kay Ninong Sherwin yung mga pinapamigay. Ayan. Sherwin Alfaro, please come in. Sherwin. Yes, Lakay at si Sir El. Ako, hindi lang umikot ang mata, tumirik ang mata, umikot din ang bewang ng mga nanay na naghahatid ng kanilang mga anak dito sa San Juan Elementary School dito sa may Agora Terminal. Sakain ng tricycle dito sa habang ng pila, talong ayuda. Sobrang dami niya. Kinaya ba nung dala nyo? Kaya yan. Kasi may nabobokya, tumitirik ang mata kapag nabobokya. Pero pwede naman umulit kapag nabokya ka. Pwede kang umulit na magpaikot ng roleta, pipila ka ulit, babalik ka sa pila. Ayun. Laking saya ng mga kababayan natin, Lakay, doon sa pagpapaikot nila ng roleta dahil hindi nga nila alam kung ano yung makukuha nila, either bigas, cash, or grocery at kasama yung mga DZRH merchandises. At Lakay, alam mo, kapag nakakakuha sila ng bote ng vitamin E, talagang yun ang hinahalikan nila, Lakay. Parang trip sila. O mula kahapon din, doon sa pinunta natin location. So tayo kahapon sa... nakalimutan namin. Yung location natin kahapon, Lakay, ganun din yung mga matatandang sa Maynila kahapon, di ba? Lakay sa may Quiapo. Globo de Oro. Yung mga kapatid natin mga Muslim. Nakikipesta ng inilpitir, Lakay. Talaga namang pag nakuha nila bote, talagang hinahalikan yung bote. Dahil nga gustong-gusto nila yung vitamin E. At ang pinakamaraming na pamimigay, vitamin E, syempre. Dahil 12 botes yun eh. Yung ibang premyo natin, tigsurang pulang. Pero dahil, Lakay, sobrang sarap at sobrang saya ng ating mga kababayan, in-encourage natin sila na mag-follow at mag-like ng ating Facebook page. Hanapin lamang sa DZRH, hanapin lamang sa Facebook, DZRH News. So ito yung ilan sa mga kababayan natin, Lakay, na nagpasalamat sa natanggap nila mga papremyo ngayong umaga dito sa Agora Terminal. Salamat sa DZRH! Maraming salamat, DZRH! Yan, maraming salamat po. Abay, yung iba nga nang sabi, iboboto daw tayo sa eleksyon. Hindi ko kami party list. Oo nga,
Pwede bang gawa na tayo ng party list? Ikot lakas tirik mata. Ayan, party list. Ayan. Marami sasali dyan. Dahil umiikot ang mga mata ng mga tao ngayon dahil alam mo, kaliwat kanan yung mga gathering ng mga politiko. Nag-aabang ng 5-5 kilos. Sabi ko, hindi nyo kailangan mag-abang. Abangan nyo lang ang DZRH, ikot lakas tama. Magkakaroon Sherwin, ng kilo, diba? Yes, right. curious ako, di ba nagugulat yung maraming tao dyan? Ba't ang haba-haba ng pila? Ayuda ba ito? Laki yung iba nga, basta na lang pumipila, kalil na terminal eh. Naliligaw. Pero pagka nakita na may premyo pala, pumipila na rin. Ayan, di ba malate? Oo, dahil swerte, pag tumama sa yung bigas, lalo na yung grocery lakay at yung cash. Diba, may cash pa na matatanggap natin yung kababayan. Ayan. Okay, maraming salamat Ninong Sherwin. Kaya naman sa mga nais manalo ng instant pa-premium mula sa DZRH, mag-follow lang po sa Facebook, sa DZRH, hanapin lamang DZRH News. At syempre, abangan kami sa inyong mga terminal, sakayan sa inyong mga lugar. Baka nandiyan na po ang Ikot Lakas Tama Pro Ice number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat Ninong Sherwin mula sa San Juan City. Ayan. Abay, pagka kinapos yung dala mong papremyo natin dyan na Sherwin, na vitamin E, grocery items, cash, bigas, ayan. May vitamin E ka? Vitamin E, ayan. Pagka kinapos pa yan ni kumatok ka sa City Hall, ayan, katukoy mo si Mayor Francis Zamora. Oo, kasi nasa San Juan ka ngayon Pero marami yan, maraming dala-dala si Sherwin. At eto na, ayan, sandali naman sa yung report Manang Milky. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalmat. Sa ano ng aking mga bubuwit dyan sa loob ng PCSO. O nga pala, wala na masyadong sibang tumatama ng PCSO ngayon, ha? Ayan na. GM Mel Robles, ayan Brad. Judge Felix Reyes, asan yung tatama ng trilyon? Ba't wala pang tumatama ng trilyon? Ang tanong dito, saan ba galing itong lahat na ito? Apparently, base sa ating mga bubwit or informante, no? To borrow the term used by one of our local broadcasters, ayon sa ating bubwit, base sa ating bubwit, ika nga ni Mr. Deo Macalmat. Anong sabi ni Mayor Along malapitan na senator? Ako, Raymond at Paasa, alam mo ba, Raymond, na meron palang 5 senador ang iniipit ang kanilang pondo? Ala, bakit? Ayon sa ating bubit, Sister L, abay, matindi rin pala ang bangayan dyan sa Senado, ha? Tatahitahimik, pero pagka hindi ka kakampi, ayan, pagka hindi ka sumusunod sa kumpas, ayan, pagka sintonado ka, abay, sorry, ayan, baka next year na mako yung budget, yung pondo. Kawawa ka naman nun lakay. Paano yung opisina mo, diba? Yun nga ha? Well, meron naman yung regular na nandyan naman. Kaya lang yung mga budget ba na alam mo na, ayan, kinakailangan, lalo na ngayon kampanya, Sister L, iniipit, Sister L. Bakit ba? At alam mo ba kung sino itong mga senador na iniipit ang budget, ha? Bakit muna inipit? Ha? Bakit inipit? Di ka kakampi. Malayo sa kusina. Malayo sa kusina, ha? Ayan. Sino-sino naman itong walang budget? Wala pang budget. Ayon sa ating bubita, Sister L, ang mga senador na
nagrereklamo ngayon, umiiyak dahil iniipit ang kanilang budget. Happy birthday muna kay King Quintanar. Ay King, happy birthday pare Koy, ha? At kay Kuyang Fillmore Balmaceda, mga brethren, si Kuyang Fillmore, birthday, ha? At si Eric Lucero ng DZRH sa drama. Birthday din pala ni Eric ngayon, ha? Ayan, at alam ba tayong Lomi dyan? Ayan, asal minsan dala-dala yung Lomi galing Lipa, ha? Oh, Batangas. At happy birthday din sa aming Miss Pinili Institute. Ayan, ang aming former beauty queen, Manang Nancy Fagaragan. Happy birthday. At ayon na sa ating bubita Manang Milky, ang 5 senador na iniipit ang pondo, budget. Ayan, alam ka ito ni Senate President? Ayan. Ayun na. Alam kayo ni Senator Chis ito, ha? Ayun na sa ating bubit ang 5 senador, Sister L, na iniipit ang pondo. Alam mo na, naku, merong re-electionist dito, ha? What? Yes. Re-electionist? Ayun na sa ating bubit ang number 1 na iniipit ang budget ngayon, yung parating bagong gupit. Ayan. Ang buwit ay lobat ka ngayon, ha? Sino yung gupit? Parating bagong gupit. Ayan. kahit saan. Yung nagtatago, ikaw talaga. Ay, nakakainis naman. Paano ko maisip yun? Wala nga buhok yun. Kaya nga, parating bagong gupit yun eh. Ayan. Ayan. Kahit itaga mo yan, Sister L. Sabi ng ating bubit itaga mo sa bato yan. Ayan. Di makatikim ng budget yan hanggang matapos sa eleksyon. Huwag naman ganun. Hawa naman, ha? At ayon na pa sa ating bubit, ang isa pang senador na inipit ang budget sa Senado, Sister L. I see. Butit mabait ito, magaling, maraming natulungan, may malasakit. Ayan. Kilala ko na. Consistent na number 1 ngayon sa mga survey. Yes. Tsaka totoo naman yun Lakay. Yung kanyang mga pinanukala ay talagang nakakatulong sa ating mga kababayan. Sa LGU, sa judiciary, tsaka lahat ng sektor, may mga sakit, senior citizens. Tsaka Lakay, di ba kahit noon pa parang ako, bago-bago pa lang ako noon, nakikita ko siya rito May mga tinutulungan din siyang pasyente. Ayan, sa Operation Tulong, tumutulong yan. Nalala ko dati meron parang siyang... Parang si Lito-Lito, lapid-lapid. Parang ang Ninong Supremo lang yan. Yung Lakay, yung twins na pinaghiwalay. Di ba naalala ko yun Tama. Tinulungan niya yun. Ayan, totoo yan. Yan ang may malasakit. Ayan, kung wala daw malasakit ang Senado sa kanya, okay lang. Ayan. At ayon na sa ating bubita, Sister L, alam mo kung sinong isa pa? Ayan. Sino pa? Abay, yung maganda ang bigote. Lakay, wala ka ng ibang babanggitin. Alam ko na. Alam mo yan, yung sinusuklay ang bigote. Ayan, alam mo na yun, ha? Ayan, sa dami naman ng... Overtime na, hindi. 9:40 pa lang overtime na. Hindi, nanguhula yata si Tita Malu. Nanguhula ba? Hulaan mo ba? Ha? Ito pa isa. Ayan. So alam mo na yung nagsusuklay ng bigote, tatlo na yan sila Lakay. Yung pangapat. Yung kita ang putotoy. Okay na yung glue na isa. Ganun ba yan? Dinagdagan pa, maki-KBP tayo dito. Ganun ba? Putotoy lang naman Ayon na sa ating bubit. Ang isa pa, Sister L. Ayan. Naku, ha? Yung tatlo obvious, di ba? Alam natin na ang kulay naman yung kulay berde talaga. Ayan, di ba? Dati pinapakita ka na TV. Chismosa. Kapitbahay mo na nakikichismis. Ganyan ako sa pinto. Kulay berde, ayan. Pero yung isa magugulat ka, bakit nadamay, ha?
Ayon na sa ating bubita, Sister L. Ay, parang kilala ko yan. Ang isa pang... Kadugo. Yan, ayan. Talagang kahit na kadugo ng nasa power, ha? Ayan. Wala rin siya? Ay, iniipit din na sister. Hindi, ba kailan daw ibibigay? Paano yun? Lakay pag natapos na yung term at hindi manalo. Bibigyan din naman, kailan after election na siguro. Yung iba nga dyan, dapat buhos na yan dahil election, di ba? Lalo mga re-electionist, ayan. So, alam mo na yung isa, kadugo, ayan, talaga naman ano, ha? Alam ko na. Hindi sila natatakot dun sa sa manang, ha? Ayan, baka magwala yan. Alam naman natin pagka nagsalita yan. Baka, ano yan, baka hambalusin kayo ng bawang dyan. Bawang talaga. Pero itong isa, Sister L, ito yung kakampi nila kung tutuusin na Sister L, ha? Pero alam mo kung bakit? Kung bakit nadama itong isang senador, ayan, kung bakit iniipit din ang kanyang budget. Bakit naman? Dahil sa kanyang tatay. Ayan. Ay, kilala ko rin yan. Kilala mo yan? Sa South ba yan? Ayan, dito lang sa kina Governor Scorpio King, Scorpio Boy. Ayon na sa ating bubita, Sister L, wala siyang kasalanan. Ang kasalanan yung tatay. Ayan, alam mo kasalanan ng tatay? Ano daw? Kung kayo ay may... Kaya nadama yung isang senador, Sister L. Yung tatay niya ay... Ang bugwit ay sobrang... yung tatay niya, di ba, congressman? Ayan, hindi pumirma. Ni ano? Yes. Gusto mo nagkakaintindihan tayo doon. Sa ano ni ano? Grabe. Seryoso ba yan, Lakay? Oo. Sa kaya ang daming, abay, akala natin okay lang itong si Manoy, ha? Ayan, kaya lang iba rin ang, iba rin ang style, ayan, dyan sa Senado. Ayan. Kakaloka naman yun. Alam nyo na. Ayan. O kayo nang nagpangalan yan na. Wala kaming binagit ang pangalan. Mga nanguhula dyan sa YouTube. Hindi nila magets yung isa Lakay. Ganun ba? Yung pinakahuli hindi magets. So dahil alam mo na ako yung Alex Guo, ayan. Golang. Ayaw nga pala, nag-message ko kanina. Good morning daw. Magandang umaga, Sir Alex. Noble Cup Boots Soriano at Mososipol. Roland Paulino, sir. Idol. Hi, Sir Roland. Good morning. Ayan. At pakibati rin daw ng happy birthday si Nanay Aling Maring. Aling Maring Makaranas ng May Kawayan na Bulacan. Aba, 89th birthday, ha? Talaga naman, ha? Abay, pagbati mula kay Den Makaranas. Nanay niya pala ito, ha? Happy birthday po, Aling Maring Makaranas. So, huwag po kayong mag-alala, ha? Sa inyong birthday, ang sabi sa akin ni Den Makaranas, tumawag sa akin to, ha? Lakay, magkano ba ang Toyota Grandia sa Toyota Alabang? Ayan. Talaga? Oo, mukhang ibibili ng Toyota Grandia si Aling Maring Makaranas, ha? Ayan. Kaya ka na naman, Lakay. Iba talaga ang Den Makaranas, ha? Aling Maring, happy birthday po. Ayan, sana po humaba pa ang buhay ninyo. Sana abutin niyo pa ang edad ni Manong Johnny. Ayan. 101 na. 101 na ba siya? Parang hotel na siya ngayon. 101 na siya ngayon. Parang buffet. Ayan. 101 na lang yan, ha? At belated happy birthday, paring Leo Calalo. Ayan. Nag-birthday pala kahapon. Ayan. Good morning, yung mga ano yung favorite mo? Si Boy Lakjo. Ayan. Kumusta na pala yung Lakay? Nasaan na sila? Si Alex Acosta at saka si Jose Paigal, si Pike. Ayan. Si Boy Castro hindi dumating, si Perry Cacho hindi dumating. At saka si Boy Caper, Rico Gutierrez, di kayo dumating, pare ko. Ayan. Tatampo si si parang Leo Calalo sa inyo. Pero alam mo natuwa din naman ako, Sister L. Alam mo kung saan dinaos yung party? Saan?
Diyan sa Lancaster Hotel, diyan sa Sio Boulevard. Kaya pagdating ko doon, sinilip ko yung condominium sa likod eh. Naalala mo yung mga kamag-anak ko sa Hawaii na kumuha ng condominium unit doon na dapat nung pang... Kailan pa yung turnover dapat? Dapat 2,000 pa yata. Yung lagi natin, inaaraw-araw natin, di ba? Abay, after 10 years, naitayo din yung building, ha? Mayroon na lakad. Kaya lang hindi pa tapos, Sister El. Pero itinatayo na. Naitayo na, kaya lang hindi pa kompleto. Ayan, mukhang finishing naman na sana. Ayan. Kaya Mr. Ronald Lim, yung may-ari ng Lancaster, ha? Ayan na, sana po yung mga kumuha ng unit dyan, yung nag-invest dyan, sana po ay hindi mapunta sa wala. Ayan. Sana yung mga fully paid na mga kababayan ko dyan sa Honolulu, Hawaii ay maibigay po sa inyo. Kung tutusin, dapat may penalty pa ito eh. Oo, dapat. Lakay. Per year yan. Pagka na-delay ang delivery project, dapat may bayad dyan. Yes. Pero ang katwiran ni Atty. Harry Roque, Sister El, ano daw na political persecution para makahirit ng political asylum sa the Netherlands, wala daw basihan. Sino may sabi niya na arrest number 12, ha? Sinong kumukontra sa paghingi ng political asylum sa the Netherlands? Ni Secretary Atty. Harry Roque. Arrest number 12. Milky Regunan, please kami na. Milky. Lakay at Sister El, hindi target ng investigasyon ng Quad Committee laban sa mga illegal pogo si dating Duterte Presidential Spokesman Harry Roque. Sagot ito ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, tagapamuno ng Quadcom. Sa alegasyon ni Roque na biktima daw siya ng political persecution kaya nagnanais ito ng political asylum sa Netherlands. Ay kay Barbers, nahagip lang ang pagkakasangkot ni Roque sa milyong-milyong pisong kita ng mga pogo nang masentro ang investigasyon ng Quadcom sa pogo operations sa bansa. Sabi ni Barbers, binigyan pa nga si Roque ng pagkakataon na makapagpaliwanag pero hindi ito sumipot sa mga investigasyon ng Quadcom. Ito ay nang madiin na si Roque at nabigo na makapagsumite ng mga dokumento para patunayan na hindi questionable ang kanyang yaman. Samantalang nilinaw ni Barbers, kapag natapos na ang 19th Congress sa Hulyo, mapapawalang visa na rin ang mga arrest order na inisyo ng Quadcom laban sa ilang personalidad, kabilang na si Roque. Pero hindi ibig sabihin ito na ligtas na sa pananagutan si Roque dahil ayon kay Barbers, pwede siyang imbestigahan ng mga ahensya ng gobyerno sa paghasangkot sa illegal na pogo operations at mga questionableng yaman ito. Ako si Milky Regunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, anti-scam program naman ng Pilipinas, kinilala bilang global benchmark. Report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister El, kahit kinilala nga ng Global Anti-Scam Alliance o GASA, ang anti-scam program ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Pilipinas bilang global benchmark sa paglaban sa mga online scam at cyber-enabled na krimen. Sinabi ni GASA Advisor for Southeast Asia na si Rajesbal Singh Sandhu sa Global Anti-Scam Summit sa London na nakapagtatag ang bansa ng bagong regional at global standard sa pagsugpo sa mga online scam. Pinag-aaralan na niya ngayon ng ibang nasyon ang komprehensibong intelligence-led na mga pamamaraan sa paglaban sa cybercrime at pangangalaga sa mga digital citizen sa ilalim ng pamumuno ni CICC Executive Director Alexander Ramos. Nagwagi ang CICC ng runner-up award para sa pinakamahusay na scam fighting organization sa 2025 Scam Fighter of the Year Award ng GASA sa Netherlands, habang kinilala naman si Ramos bilang runner-up para sa Best Scam Fighting Individual. Ang mga tagumpay daw na ito ay nagbigay daan kay Ramos na maitalaga sa prestigyoso na GASA Advisory Council. Binanggit ng CICC Executive Director sa summit ang mga inisyatiba ng Konseho, kagaya na lamang ng pagtatatag ng National Cybercrime Hub sa Taguig City na nagsisilbing one-stop center para sa digital forensic, stakeholder training at pinahusay na interagency collaboration. Gayon din ang formal na pagkilala ng Presidential Communication Office sa 1326 hotline bilang National Anti-Scam Hotline sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding. Noong 2024 lamang nakaproseso raw ang hotline ng 10,000 at 4 na ulat. Isang malaking bahagi ng mga ulat na yan ang nagbigay ng actionable intelligence na direktang nagambag sa matagumpay na operasyon ng mga otoridad at sa pagbuo ng matitibay na kaso laban sa mga online fraud syndicate.
Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ayan, tama yan. Ayan, habulin ang mga yan. Ha? Yung mga scammers, anday pang naloloko. Damdamin Bayan. At Raymond, kailan ba itong hearing ni Senator Loren Legarda? Kawan naman yung mga kapatid natin mga katutubo, ha? Yung mga non-more indigenous people sa Burma. Dahil nakararanas sila ng mga harassment, Sister El. Oh, bakit mga inaagaw yung kanilang mga ancestral lands. Nako, alam mo Lakay, matagal ng problema yan dyan. Totoo yan. At ang malungkot dito, yung leader ng tribo ng Teduray Lambangian diyan sa Maguindanao del Sur. Itong si Fernando Promboy, ha? Ayan, iginagalang na leader ng mga katutubo. Abay, pinatay. At hindi lang pinatay, Sister El, pinugutan pa ng ulo. Oh my God. Ko, ha? Ayan. Kailan yan na? Parang hindi na balita natin yung Lakay. February nangyari ito, Sister El. This year lang yan, Lakay? This year lang, bago lang yan, ha? Kundi pa mag-ingay si Senator Loren Legarda, di pa natin malalaman. Kaya siya ay humihingi ng nagpatawag na investigasyon ngayon. Ayan, itinapon yung bangkay nitong si Promboy, ayan, Fernando Promboy sa isang water reservoir. Napugot ang ulo. Diyos ko, di yata nakakita yung ulo. Damdamin Bayan. Kakalungkot naman. Oras, Sister L. It's 9:55. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na ng magandang umaga. Galit ba si Manang Aimee? Ay nako, hindi naman siguro Lakay. Dahil patuloy ang pagsuporta ni Senator Amy Marcos sa Liga ng mga Barangay matapos niyang daluhan ang 2025 General Assembly kahapon, April 1. Muling binigyang diin ni Marcos ang kanyang mga panukalang naglalayong palawakin ang mga benepisyo ng mga opisyal ng barangay kabilang ang GSIS coverage at karagdagang sahod. Tinalakay rin ng senadora ang pagtanggi ng administrasyon na maging bahagi ng kanyang ikalawang pagdinig kaugnay sa pagkaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinunto ni Senator Amy ang posibleng epekto nito sa mga overseas Filipino worker, partikular na kung ano ang kanilang magiging kalagayan sakaling magkaroon ng kaso sa ibang bansa. Inaasahan namang magaganap sa April 3 o ngayong bukas ang ikalawang pagdinig sa Senado hinggil sa nasabing usapin. Sinabi pa ng senadora na patuloy ding tututukan ng kanyang opisina ang mga usaping may kinalaman sa proteksyon ng mga Pilipino lalo na sa aspetong legal at pangkabuhayan. Your business is our business. At sa atin namang balitang negosyo, higit sa 900 electric vehicle charging stations sa buong bansa. Operational na yan ayon sa Department of Energy. Balitang negosyo mula kay Ms. Sofia Gans. Sofia. Inanunsyo ng Department of Energy na mayroon ng 912 electric vehicle charging stations o EVCS sa buong bansa na karamihan ay nasa Metro Manila. Ayon sa DOE, ang bilang na ito ay 13% sa plano ng gobyerno na magkaroon ng 7,000 EVCS sa susunod na 3 taon. Naniniwala naman si DOE Energy Utilization Management Bureau Director Patrick T. Aquino na mapapabilis ang pag-transition sa electric vehicles para sa malinis at mas sustainable na transportasyon. Layunin naman ng gobyerno na maglabas ng bagong guidelines para sa pagpapalawak ng electric vehicle adoption lalo na sa labas ng National Capital Region. Dahil dito, sinabi ng DOE na ang implementing guidelines on obligations of electric vehicle charging station providers and EVCS requirements, specifications, and interconnectivity ay ilalabas ngayong buwan ng Abril. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong March 31 sa halagang 57 pesos and 21 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. At para sa ating mga brethren, lalo sa mga taga-Cagayan, ipinapaalam po sa inyo mga kuya na si Kuyang Roy Rigor Melegrito ng Cagayan na Valley Lots number 133. Drop his working tools mga brethren. At sa April 3 po ang bukas na. Ayan, bukas po ang Masonic funeral rites. At April 6 po ang libing ni Kuyang Roy Rigor Melegrito. Kapatid po ni Berwell si Pula Kuyang Dado, our condolences.
Kuyang Dado Melegrito, Kuyang Roy Rigor, may your soul rest in peace, brother. He ain't heavy. He's my brother. At ayan ang kabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe po. God bless. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras. 10:01. No